Sa bansang Yelgland ay may isang eskwelahan dito na tinatawag na Kimberly Magic Academy. Sinasabing 20% na nag-e-enroll dito ay hindi nagagawang makatapos dahil sa iba't ibang kadahilanan at isa na dito ay ang pagkasawi. Isa sa nag-enroll dito ay ang binatilyong si Oliver Horn. Habang papasok na siya sa eskwelahan para sa entrance ceremony ay nakasabayan niya sa daan ang ibang mga first year din na sila Katie, Guy, Michaela at Pete. Ilang sandali lang ay dumaan dito si Nanaw na nakasuot pa ng kimono kaya naaga nito ang kanilang atensyon. Pagkapasok nila ng eskwelahan ay naabutan nila ang parada ng Magical Fauna. Nang dumaan ang troll ay may isang estudyante ang gumamit ng mahika kay Katie para patakbuhin ito papunta sa troll. Mabilis na kumilos sila Oliver at Guy at sumunod din sa kanila sila Michaela at Pete. Nang mapansin ng troll na papalapit sa kanya si Katie ay nawala na din ang mahika. Aatakihin na sana nito si Katie nang biglang sumigaw si Nanaw kaya napahinto ito. Sinamantala ni Michaela ang pagkakataon na ito para atikihin ang troll ngunit hindi ito umubra. Nakaisip si Oliver ng paraan at sinabihan niya ang iba na gumamit ng wind spells. Nang maisagawa na ito nila Michaela ay gumamit si Oliver ng tibia para makalikha siya ng Dragon's Roar. Dahil dito ay hindi mapakali ang troll kaya sinamantala ni Nanaw ang pagkakataon na ito para umatake. Biglang nagbago ang kulay ng kanyang buhok na ikinagulat naman ni Oliver at sa isang atake lang nito ay bumagsak kaagad ang troll. Katapos ng pangyayaring ito ay tumungo na sila sa silid na paggaganapan ng entrance ceremony. Nagulat silang lahat nang dumating dito ang headmistress ng academy na si Esmeralda. Nagbigay ito ng welcome message at katapos ay dinala naman sila sa isang silid na may nakahandang mga mesa kung saan sinalubong sila dito ng mga second year. Habang kumakain sila ay dito na din sila nagpakilala sa isa't isa. Nalaman ni Michaela na ang kanyang ama pala ang nag-udyok kay Nanaw na mag-enroll dito. At dahil isa ding part-time lecturer ang kanyang ama dito ay siguradong ito ang nagrekomenda kay Nanaw kaya hindi na ito nag-take ng entrance exam. Katapos nila dito ay tumungo na sila sa dormitoryo at nakasama ni Oliver si Pete sa kwarto. Kinabukasan bago sumikat ang araw ay nagpasya si Oliver na maglakad-lakad muna sa buong eskwelahan. Makalipas ang ilang minuto ay may biglang kumausap sa kanya na isang babae. Isa umano siyang covert operative na ipinadala ng kanyang pinsan na si Gwen para matyagan siya. Nagpakilala ito sa pangalang Teresa ngunit hindi muna ito nagpakita ng mukha. Makalipas ang ilang oras ay tumungo na sila sa kanilang klase. Una nilang klase sa araw na ito ay ang sword arts at ang guro nila dito ay si Luther. Bilang nakasanayang gawin ni Luther sa unang araw ng klase ay nagsasagawa ito ng duelo. Kaagad na nagboluntaryo dito si Nanaw kaya nagboluntaryo din si Richard. Alam ni Oliver na gusto lang ipakita ni Richard na mas magaling siya kay Nanaw kaya nagboluntaryo na din siya para makipagduelo din kay Nanaw. Dahil dito ay nagkaroon sila ng pagtatalo ni Richard kaya nagboluntaryo na din si Michaela na maging kaduelo ni Richard. Naunang nagduelo sila Oliver at Nanaw at bago sila mag-umpisa ay nilagyan muna ni Luther ng anti-let Haley spell ang kanilang mga espada para maiwasan na magtamo sila ng pinsala. Pagkaumpisa nila ay muling nagbago ang kulay ng buhok ni Nanaw at nauna itong umatake. Ginamit ni Oliver ang grave soil ngunit mabilis na nakarecover si Nanaw. Patuloy ang palitan nila ng malalakas na atake hanggang sa makumbinsi na si Oliver sa posibilidad na marami na ang nailigpit ni Nanaw gamit ang espada nito. Pumasok pareho sa kanilang isipan na gamitin ang pinakamatindi nilang atake ngunit kaagad silang pinigilan ni Luther dahil nakita kaagad nito ang pinaplano nila. Dito na din tinanong ni Michaela si Richard kung kaya ba umano niyang pigilan ang mga ginawang atake ni Nanaw. Katapos ay sinabihan niya si Luther na hindi na lang sila magpapatuloy sa duelo na sinangayunan naman ni Richard. Katapos ng kanilang klase ay kinausap ni Nanaw si Oliver para hamunin ito na makipagduelo ulit. Ngunit kaagad siyang tinanggihan ni Oliver dahil ayaw nito na magpatayan silang dalawa. Sumunod nilang klase ay ang Spelology kung saan si Teacher Frances ang kanilang guro dito. Para naman sa ikatlo nilang klase ay ang Magical Biology na hawak ni Miss Vanessa. Pagsapit ng hapon ay nagkausap muli sila Oliver at Teresa. Sa pagkakataon na ito ay ipinaalala ni Teresa kay Oliver na mag-ingat umano ito sa pagpili ng magiging kaibigan. Katapos ay ipinaalam din nito na mawawala muna ito saglit dahil pupunta ito sa workshop ni Gwen. Kinagabihan katapos nilang kumain ay napansin ni Pete na naiwan niya sa kanilang silid ang kanyang libro kaya nagpasya ito na balikan ito. Dahil parehong alam nila Oliver at Michaela na hindi ligtas tuwing gabi ang academy ay nagpasya sila na samahan ito. Pagkadating nila sa silid ay kaagad nakita ni Pete ang kanyang libro. Ngunit nang pabalik na sana sila ay nagulat sila na naharangan na ng pader ang pinto. Katapos ay dito na din nagbago ang buong paligid at dito na nila napagtanto na nasa labyrinth na pala sila.
Ilang sandali lang ay nagpakita sa kanila ang fourth-year student na si Ophelia na nakilala din kaagad nila Oliver dahil sa thesis na ginawa nito. Sinubukan itong yayain sila Oliver na sumama sa kanya pero kaagad itong tinanggihan ni Oliver at tumakbo na sila palayo dito. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay bigla namang may humarang sa kanila. Ito pala ay kagagawa ng fifth-year student na si Cyrus. Pagkadating dito ni Ophelia ay nag-asaran sila ni Cyrus. Nang tinawag ni Cyrus na isang succubus si Ophelia ay dito na ito nagalit. Dahil dito ay nagpasya silang dalawa na maglaban at parehong nagpalabas ng kanilang mga alagad. Sinubukan nila Oliver na samantalahin ang pagkakataon na ito para tumakas ngunit mabilis silang pinigilan ni Cyrus. Ilang sandali lang ay dumating dito si Nanaw na kaagad sinira ang harang na inilagay ni Cyrus. Balak nito na sumali din sa labanan nila Cyrus at Ophelia para mabigyan ng pagkakataon sila Oliver na makatakas. Hindi sumang-ayon si Oliver sa gusto niyang mangyari kaya sumunod ito. Bigla namang may dumating dito para sunugin ang mga alagad nila Cyrus at Ophelia. Ito pala ay ang Student Council President ng Academy na si Alvin. Kasama din ito ang isa pang fifth-year student na si Carlos. Dahil dito ay wala nang nagawa sila Cyrus at Ophelia kundi bumalik na lang sa kanilang workshop. Ayon kina Alvin at Carlos na baka curious lang ang mga ito sa mga freshmen dahil bihira lang umakyat ang mga ito. Isang araw habang nasa klase sila ng sword arts ay naitanong ni Oliver kay Luther kung kaya ba umano nitong gumamit ng spellblade. Alam na pala ni Luther na darating din ang oras na may magtatanong nito sa kanya kaya ipinaliwanag niya muna kung ano ang spellblade. Sa ngayon ay may kilalang 6 na spellblades ang nag-e-exist pero marami pa din ang sumusubok na mag-develop ng bagong spellblade. Pero nananatili pa ding sekreto ang mga ito at hindi isinasa publiko kung sino-sino ang mga nakakagamit nito. Dahil din dito ay hindi niya din masasabi kung gumagamit ba siya ng spellblade o hindi. Makalipas ang ilang minuto at habang pinagsasanay sila ay nilapitan ni Richard si Oliver. Nag-asaran silang dalawa kaya lumapit na si Michaela para pigilan si Richard. Dito na hinamon ni Richard si Oliver sa isang practice fight. Pumayag naman kaagad si Oliver para tumigil na ito. Ngunit nabasa pala ni Nanaw na walang balak si Oliver na seryosohin si Richard at magpapatalo lang ito kaagad. Kaya nagalit si Richard ngunit napansin naman sila ni Luther. Pagsapit ng hapon ay kinausap ni Michaela si Oliver kaya nalaman ni Oliver na kababata pala nito si Richard. Sinabi din nito ang posibleng dahilan bakit gustong-gusto ni Richard na ipakita palagi sa lahat ang kakayahan nito. Ilang sandali lang ay biglang dumating dito si Pete para ipaalam sa kanila na pinuntahan ni Katie ang troll matapos nitong malaman na ililigpit na ito. Kasalukuyan nang nakikipagtalo si Katie sa isang guro na magliligpit sana sa troll. Dahil nainis na ito sa kakulitan ni Katie ay gumamit na ito ng mahika para patigilin si Katie. Dito na din dumating sila Oliver at nakilala kaagad ni Oliver na si Darius ang guro na kaharap nila. Balak na din sana silang atikihin ito ngunit dumating dito ang fourth-year student na si Vera para pigilan ito. Dumating din dito si Luther para ipaalam kay Darius na hindi pa pwedeng iligpit ang troll dahil under investigation pa ito kung ano talaga ang nangyari sa parada at sumang-ayon din dito ang headmistress. Dahil dito ay wala nang nagawa si Darius kundi umalis na lang dito. Nalaman ni Katie na parehas pala sila ni Vera ng mga rights activist. Nang pabalik na sila ay may natanggap na mensahe si Michaela. Ito pala ay galing kay Richard na gustong hamunan sila Oliver at Nanaw sa duelo. Kinabukasan habang pinapakain ni Katie ang troll ay pinagtatawanan siya ng iba niyang mga kaklase. Pinag-uusapan naman nila Oliver ang hamon ni Richard at nagpa siya ito na tanggapin ang hamon. Makalipas ang ilang oras at habang nasa silid sila ay narinig nila ang tatlo nilang kaklase na pinag-uusapan si Katie. Gusto sana ni Guy na kumprontehin na ang mga ito ngunit pinigilan siya ni Oliver. Ilang sandali lang ay dumating dito si Katie na kaagad namang nilapitan ng mga kaklase niyang kanina pa siya pinag-uusapan. Dahil sumusobra na ang isa sa mga ito ay napuno na si Oliver at pinasabugan ito. Kasama sila Guy at Nanaw ay dito na sila nakipag-away kaya nang malaman ito ng eskwelahan ay ikinulong tuloy sila sa detention room. Humingi ng tawad si Katie sa kanilang tatlo pero ayon kina Oliver ay wala umano siyang kasalanan at naniniwala siya na tama lang ang ginawa nila. Bagamat sang-ayon si Michaela sa mga ito ay alam niyang galit na sa kanila ang ibang mga first year. Dito na napasok sa usapan ang duelo na magaganap kinabukasan na siguradong wala na silang maaasahan na pwedeng tumulong sa kanila. Kinabukasan ng gabi ay sabay-sabay silang tumungo sa duel grounds. Pagkapasok nila dito ay hindi nila inaasahan na para din itong Coliseum. Nagulat din sila dahil maraming first year at second year ang nandito para manood. Bago magsimula ang duelo ay nagkaroon muna ng exhibition battle.
Pagkalabas ni Richard ay pinalabas din ang mga werewolf. Ito pala ay ipapakita lang ni Richard kung gaano siya kagaling sa kobold hunt. Katapos ay nilapitan nito sila Oliver at dito na nila nalaman na hindi pala duelo ang gagawin nila kundi isang kobold hunt din. Sa isip-isip ni Oliver ay alam niya na gusto lang samantalahin ni Richard ang galing niya sa larong ito at maliban dito ay wala ding alam si Nanaw sa larong ito. May isang werewolf naman ang gustong tumakas ngunit pinagtulong-tulungan lang ito na atikihin ng mga second year. Sa galit ni Nanaw ay bigla itong sumigaw at pinagsabihan ang mga manonood na natutuwa sa ginagawa sa werewolf. Dahil dito ay pinagbabato siya ng mga manonood at dito na din siya nagpasya na umalis na dito. Ngunit may mga nakabantay naman sa gate na handang harangan siya ng puwersahan. Nang papalabasin na sana ng isang estudyante ang halimaw ay nagulat ito dahil ibang halimaw na ang kasama nila. Kaagad siyang inatake nito kaya tumilapon siya papunta kina Nanaw. Isa palang Garuda ang halimaw na ito at kahit si Richard ay hindi makapaniwala paano ito napunta dito. Sinugod nito ang ibang mga estudyante na walang magawa sa sobrang lakas nito. Nang tumakbo si Richard ay siya naman ang sinugod nito pero buti na lang ay nasangga ni Nanaw ang atake nito. Nilabanan ito ni Nanaw habang sila Michaela naman ay nilalabanan ng ibang mga werewolf na nagwawala. Nang tatamaan na sana ng Garuda si Nanaw ay mabilis na kumilos si Oliver para mailigtas ito. Si Oliver naman ngayon ang nakipaglaban dito ngunit nagawa nito na mapuruhan siya. Mabilis na sinangga ni Nanaw ang sumunod na atake nito at nagtago muna si Oliver para pagalingin ang natamo niyang sugat. Nakita niya dito si Richard na nanginginig pa din sa takot at hindi makapaniwala na nilalabanan nila ang Garuda. Sinabi niya dito na bagamat nakakaramdam din siya ng takot ay kailangan niya pa ding tulungan si Nanaw. Bago siya bumalik ay sinabihan niya si Richard na gusto din umano ni Nanaw na makita kung paano siya makipaglaban. Nang makabalik na siya ay sinabi niya kay Nanaw ang plano niya na siya ang aatake sa Garuda hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Nanaw na tapusin ito. Nang magawa niya ito ay mabilis na kumilos si Nanaw ngunit hindi nila inaasahan na makaka-recover ito kaagad. Dahil dito ay nagpasya si Oliver na isakripisyo ang kanyang sarili ngunit biglang may umatake sa Garuda na kagagawan pala ni Richard. Kaya dito na nagkaroon ng pagkakataon si Nanaw na mailigpit na ito. Nilapitan naman ni Oliver si Richard para pasalamatan ito at gayon din si Nanaw. Dahil sa mga nangyari ay wala ng estudyante ang gustong pagtawanan si Katie sa ginagawa nito sa troll. Maliban dito ay dumami din ang mga naging tagahanga ni Nanaw matapos masaksihan kung paano nito tinalo ang Garuda. Nagrereklamo naman si Katie dahil hindi kinikilala ng iba ang mga nagawa din ni Oliver. Naiintindihan naman ni Michaela si Katie kaya bibigyan niya na lang umano ng victory kiss si Oliver na kaagad namang pinigilan ni Oliver. Ngunit nang malaman ni Nanaw ang gustong gawin sana ni Michaela ay siya na ang gumawa nito. Bilang kapalit ay gusto din ni Nanaw na gawin din ni Oliver ang ginawa niya. Dahil sa mga pinagsasabi nila Guy at Pete ay napilitan na lang si Oliver na sundin ito. Nang gagawin niya na ito ay bigla namang may tumawag sa kanya at ito pala ay ang pinsan niyang si Shannon. Matapos nitong makita na marami na siyang kaibigan at maayos ang kanyang kalagayan ay umalis din ito kaagad. Makalipas ang ilang oras at habang nasa klase sila sa alchemy kung saan si Darius naman ang kanilang guro ay may pinagawa ito sa kanila na isang uri ng potion. Mabilis na natapos si Oliver kaya natutulungan nito ang kanyang mga kaklase na nagkakaproblema. Hanggang sa mapansin niya si Pete na may inihalo sa potion na hindi dapat ihalo. Mabilis niyang pinataob ang kaldero at kaagad itong niyakap. Dahil sa ginawa niya ay napahanga niya si Darius kaya tinanong nito ang kanyang pangalan. Katapos niyang magpakilala at nang paalis na din ito ay binalaan din siya nito na mag-ingat sa pagpili ng kaibigan. Katapos ng kanilang klase ay lumapit sa kanila si Richard at binalaan si Oliver kay Darius. Kilala umano ito na nangunguha ng mga magagaling na estudyante para sirain ang kinabukasan ng mga ito. Gawain nito na kunin ang gawa ng kanyang mga estudyante at pinapublish sa kanyang pangalan. At siguradong di magtatagal ay iimbitahan na nito si Oliver at hindi niya dapat ito pagkatiwalaan. Katapos ay sinabihan din sila ni Richard na may gustong kumausap sa kanila tungkol sa nangyari nung parada. Ito pala ay ang salarin sa nangyari kay Katie nung araw na iyon at humingi ito ng tawad sa kanila. Nalaman nila na tutol ang pamilya nito sa mga katulad kay Katie na isang rights activist kaya isinagawa nito ang prank na iyon. Natanong naman ni Oliver kung may iba pa siyang kasama dahil bigla ding nagwala ang troll nung araw na iyon. Ngunit ayon dito na wala siyang ibang kasama at hindi niya din alam kung bakit nagwala ang troll. Pagsapit ng hapon at habang pinapakain ni Katie ang troll ay tinanong niya ito kung ano ang nangyari dito bakit ito biglang nagwala sa parada. Pero dahil alam niyang hindi ito nakakapagsalita ay hindi na din siya umaasa ng sagot.
Ngunit nagulat na lang siya nang bigla itong magsalita at binalaan siya na wag nang bumalik pa dito. Kasalukuyan namang sinasanay ni Oliver si Nanaw sa paggamit ng mahika at habang ginagawa nila ito ay pinag-uusapan na din nila ang tungkol sa troll. Nang mabanggit ni Nanaw ang napansin niya na parang gustong tumakas ng troll ay napagtanto ni Oliver na baka may iniiwasan talaga ito. Dahil dito ay kaagad nilang pinuntahan si Katie ngunit tanging atim na lang nito ang nakita nila dito. Kinausap sila ng troll at nagulat din sila na nagsasalita pala ito. Ayon dito na siguradong dadalhin din umano si Katie sa pinagdalhan sa kanya at ito ay sa labyrinth. Kaagad silang tumungo dito hanggang sa makarating sila sa may hagdan pababa. Alam ni Oliver na mapanganib para sa kanila na magpatuloy pa kaya naisipan niyang humingi na ng tulong kina Alvin. Dito na biglang may kumuha sa kanila at nang magkamalay sila ay nakita nila si Vera sa kanilang harapan. Kasalukuyan pala silang nasa workshop nito at nakita din nila dito si Katie na walang malay. Nalaman nila na pinag-eksperimentuhan ni Vera ang utak ng troll ngunit bigo siya na pagsalitain ito. Ngunit nagawa umano ito ni Katie kaya balak niya ngayon na tingnan ang utak ni Katie dahil naniniwala siya na ito ang susi sa matagal niya ng hinahangad. Alam ni Nanaw na hindi na nila ito madadala sa pakiusap kaya sinugod niya ito ngunit naunahan siya gamit ang enchanted eye nito. Mabilis namang umaksyon si Oliver para kontrahin ang ginawang atake ni Vera. Sa pagkakataon na ito ay sabay na silang umatake kay Vera. Ngunit hindi pa din nila kayang malamangan ang bilis nito. Nang gumamit ito ng Tony Trust ay pinunteriya naman ni Oliver ang mga potion sa mesa kaya napahinto ito. Sinamantala ni Nano ang pagkakataon na ito para umatake ngunit nahulog siya sa patibong ni Vera. Pagkaatake nito gamit ang flama ay nalampasan niya ito pati na din ang impetus. Muli itong gumamit ng flama at sa tulong ni Oliver ay nagawa nila itong matapatan. Katapos ay sabay silang sumugod at si Oliver ang gumagawa ng paraan para mabigyan ng magandang pagkakataon si Nanaw na makaatake. Nagawa ni Nanaw na makalipat sa likuran ni Vera para makaiwas sa enchanted eye. Ngunit napagtanto din nila kaagad na may enchanted eye din pala ang kamay nito. Dahil dito ay gumawa ng paraan si Nanaw na maunahan ang enchanted eye at matagumpay niyang nagawa ito. Hindi naman makapaniwala si Oliver sa ginawang teknik ni Nanaw. Base sa pag-aanalisa niya ay may kutob siyang isa itong spellblade na wala sa 6 na spellblades. Ngunit walang kaalam-alam si Nanaw na nakagamit siya ng spellblade. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Alvin at Carlos dahil may natanggap silang anonymous tip tungkol dito. Nang magkamalay na si Katie ay ipinaalam nila Oliver dito ang lahat tungkol kay Vera. Natanong naman ni Katie kung ano na ang mangyayari ngayon sa troll. May kutob si Oliver na hindi ito basta-basta ililigpit lang dahil sa kakayahan nitong makapagsalita. Dahil dito ay natuwa na din si Katie kahit pinagtaksilan siya ni Vera. Pagkalabas nila ng infirmary ay sinalubong sila ni Darius at inanyayahan nito si Oliver. Isinama nito si Oliver sa lugar kung saan matatagpuan ang iilang malalakas na mga halimaw pero madali lang nitong iniligpit. Hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ng gate kung saan lumalabas ang mga halimaw. Matapos itong maisara ni Darius ay dito na nagtanong si Oliver kung may alam din ba ito tungkol sa troll. Bukod sa nagmamadali ito na mailigpit na ang troll ay nalaman din niya na ito ang nagsusupply ng mga demi-humans kay Vera. Dahil hindi na ito maitanggi ni Darius ay sinabi niya na lang kung bakit sinusuportahan niya si Vera. Ito ay para matupad niya na din ang pangarap niyang tanggalin ang katangahan sa sangkatauhan. At gusto niya na tulungan din siya ni Oliver na maisakatuparan ito. Muling nagtanong si Oliver at ito ay tungkol na sa kung nasaan si Darius at anong ginagawa nito nung gabi ng 8 ng Abril taong 1525. Dito na napagtanto ni Darius na iniimbestigahan pala siya ni Oliver at nagtaka din siya na may kamag-anak pa palang nabubuhay ang babaeng iniligpit nila nung gabi na iyon. Dahil nakumpirma na ni Oliver na isa ito sa rason sa pagkasawi ng kanyang ina ay nagpasya na siya na iligpit ito. Pagkaatake nila ng sabay ay nakita niya ang iba't ibang klase ng hinaharap na pwedeng mangyari sa kanya. Dahil dito ay lumikha siya ng sariling hinaharap at gamit ang 4th spellblade na Angestavia ay nagawa niyang maputol ang kamay ni Darius. Katapos ay sinundan niya ito ng Tony Trust dahilan para bumagsak ito. Hindi ito makapaniwala na may nakakagamit pa pala ng 4th spellblade kahit wala na ang may-ari nito. Kaya dito niya na din nalaman na anak si Oliver ng babae na iyon. Gusto ni Oliver na maramdaman din ni Darius ang 128 na klase ng sakit na ipinaranas nila sa kanyang ina. Gagawin niya ito hanggang sa marinig niya mula kay Darius ang isang salita na gusto niyang marinig. Kaagad niya itong inumpisahan hanggang sa umabot na sila sa 57 pain spell. Dito na sinabi ni Darius na iligpit na lang siya na kaagad namang sinunod ni Oliver. Dumating dito sila Gwyn at Shannon na kasama din niya sa plano niyang paghihiganti.
Nagulat naman siya nang mapansin ang isang babae at ito pala ay si Teresa. Nalaman niya na ito din ang nagbigay ng tip kina Alvin at Carlos nung nasa workshop sila ni Vera. Ilang sandali lang ay pinapasok na ni Gwen ang iba nilang kakampi para sa koronasyon ni Oliver bilang kanilang pinuno. Alam na din pala ni Oliver kung sino-sino pa ang mga nakasama ni Darius nung gabi na iyon. At ito ay sila Vanessa, Francis, Enrico, Demetrio, Baldia at si Esmeralda. Makalipas ang 4 na buwan ay ipinatawag na ni Esmeralda ang ibang guro dahil hindi pa din nagpapakita si Darius. Dahil dito ay napaisip na sila sa posibilidad na patay na ito. May hinala sila na may nagligpit dito at dahil sigurado nang wala ito sa kanilang anim ay naisip ni Vanessa na baka may kinalaman dito si Theodore. Hindi niya alam na nasa taas lang pala ito nakababalik lang mula sa paglalakbay nito sa iba't ibang lugar. At dahil wala din itong kinalaman sa pagkakawala ni Darius ay napatanong si Vanessa kay Esmeralda kung ano ang gagawin niya sakaling estudyante ang salarin. Sinagot naman ito ni Esmeralda na ipapatikim pa din umano niya ang pagdurusa na nararapat para dito. Habang natutulog si Pete ay may napanaginipan siyang kakaiba dahilan para bigla siyang magising. Nang magsalamin siya ay dito niya na napagtanto na nagbago na pala ang kasarian niya kaya bigla siyang napasigaw. Nang susubukan sana ni Oliver na lapitan siya ay kaagad niya itong pinagbawalan. Pagkadating nila sa una nilang klase ay napansin nila Nano ang kakaibang kinikilos ni Pete. Ilang sandali lang ay napansin ni Michaela ang kamag-anak niyang si Stacy kasama ang attendant nitong si Faye. Ngunit patuloy pa din ito sa pag-iwas sa kanya. Ilang sandali lang ay dumating na dito ang guro nilang si Dustin para sa unang araw nilang klase sa broom riding. Pagkapasok nila ng silid ay bumungad sa kanila ang maraming broomstick na paikot-ikot dito. Ayon kay Dustin na pumipili umano ang mga ito sa kung sino ang gusto nilang magmay-ari sa kanila. Nakita nila na marami sa mga ito ang may gusto kay Nanaw at hindi na din nagtaka pa dito si Oliver. Nang mapansin ni Nanaw ang isang broomstick sa gilid ay binalaan siya ni Dustin na mag-ingat dito. Nilapitan niya ito at nagpasya siya na ito ang kukunin niya. Sa una ay parang ayaw pa nito ngunit ilang sandali lang ay pumayag din ito. Kaagad niya itong sinubukan at namangha naman sa kanya si Dustin dahil kahit ilang beses niya na umano itong gustong pamuin ay bigo siya dito. Nakilala naman kaagad ni Oliver ang broomstick na ito dahil sigurado siyang ito ang gamit ng kanyang ina. Katapos ng klase nila dito ay sumunod nilang klase ang alchemy at dahil wala na si Darius ay si Theodore na ang bago nilang guro dito. Sumunod naman nilang klase ay ang bago din nilang subject na magical engineering na hinahawakan naman ni Enrico. Para sa araw na ito ay naatasan sila na mag-dismantle ng mga kahon sa loob ng 1 oras. At kung hindi umano nila ito magagawa hanggang sa matapos ang oras ay may sorpresa siyang nakahanda dito. Matagumpay nilang na-dismantle ang 3 ngunit mauubusan na sila ng oras para sa ika-4. Dahil dito ay lumayo na sila ngunit naiwan si Pete dahil sa nararamdaman nitong hindi maganda sa kanyang katawan. Pagkabukas ng kahon ay mabilis na prinotektahan ni Oliver si Pete kaya siya ang nabiktima ng mga ahas. May naisip naman na paraan si Guy para iligpit ang mga ahas. Katapos ay dito na nagpasya si Oliver na kausapin si Pete ng sila lang dalawa. Napansin na pala nito na nagbago ng kasarian si Pete at tinatawag itong reversi. Binati niya si Pete dahil isa umano itong biyaya para sa isang magic user. Kaya nang sinubukan ni Pete ang Tony Truss ay hindi siya makapaniwala sa sobrang lakas nito. Ilang sandali lang ay biglang dumating dito si Carlos na kanina pa pala nakikinig sa kanilang dalawa. Nararamdaman na din pala nito na aabot sa ganitong sitwasyon si Pete at kaninang umaga ay nakumpirma niya na ito. Kaya inimbitahan niya si Pete sa pagtitipon na magaganap mamayang gabi. Kinagabihan ay nagpasama muna si Pete kay Oliver at nakita din nila si Alvin na naghihintay sa kanila. Pagkapasok nila sa loob ay nagulat sila na marami din pala ang mga estudyante na may kapareho ng sitwasyon ni Pete. Ilang sandali lang ay nakita ni Oliver si Gwen na tumutugtog sa entablado. Katapos nitong tumugtog ay kumanta naman si Carlos at napansin kaagad nila Oliver na isa itong enchanted voice. Habang pinapakinggan nila ang kanta ay nabanggit ni Pete kay Oliver ang pakiramdam niya na kaya niya na sigurong dalhin ang bago niyang katawan. Isang araw habang papunta na sila sa kanilang klase ay sinalubong sila ng isa ding first year na nagpakilala sa pangalang Talia. Kilala silang lahat nito at sinabihan nito si Pete na hindi na ito makapaghintay na magkaharap sila. Ito pala ay dahil silang dalawa ang maghaharap sa sword arts class nila. Baka sa mukha ni Pete ang emosyon na nararamdaman nito kay Talia. Pagkaumpisa ng laban ay kaagad siyang sumugod ngunit nagawa ni Talia na mapabagsak siya dahilan para matalo siya kaagad. Bago siya bumalik sa kanyang upuan ay sinabihan siya nito na hindi umano siya lalakas kung palagi lang siyang pinoprotektahan ng kanyang mga kaibigan.
Dahil dito ay nakiusap siya kina Oliver na sanayin siya ng mga ito lalo na't sa susunod nilang klase ay gagamit na sila ng mahika. Hindi naman ito naging problema kina Oliver at kaagad na inumpisahan ang pagsasanay sa kanya. Nasa labas lang pala ng silid si Talia at nakikinig sa kanila. Kaya habang break time nila ay lumapit ito kay Pete para alukin na magsanay dahil mas mabilis umano siyang matututo kung ito ang gagabay sa kanya. Sinubukan itong pigilan ni Michaela kaya dito na nito ipinaalam sa lahat na panahon na umano siguro para malaman kung sino ang pinakamalakas sa mga first year. Kaagad na nagpa siya si Stacy na sumali dito kaya sumali na din si Faye. Dahil dito ay sumali na din si Ninaw, Michaela at gayon din si Oliver. Nang makuha na ni Talia ang mga pangalan ng mga sasali ay ipinaliwanag niya na ang mechanics at mga rules. Bawat isa sa kanila ay hahawak ng gold medal at ang matatalo sa bawat laban ay kailangan ibigay sa mananalo ang hawak nitong medal. At katapos ng isang linggo ang apat na may pinakamaraming medal ang siyang maghaharap-harap sa finals. Kaagad namang hinamon si Nanaw ni Evelyn kaya sila ang naunang naglaban. Base sa pag-aanalisa ni Oliver ay malaki ang posibilidad na gamitin ni Evelyn ang distansya dahil alam nito na hindi gaanong eksperto si Nanaw pagdating sa magic spell. Pagkaumpisa ng kanilang laban ay gumamit si Evelyn ng impetus ngunit madali lang itong naiwasan ni Nanaw. Dahil dito ay nakalapit si Nanaw kay Evelyn at kaagad niya itong natalo. Pagsapit ng hapon matapos ang pagsasanay nila Oliver at Pete ay ipinaalam ni Teresa kay Oliver na gusto umano siyang makausap nila Gwen at Shannon. Habang nasa labyrinth na siya papunta sa workshop ni Gwen ay nagkita sila ni Ophelia. Gusto nito na makipag-usap muna sa kanya at pinagbigyan niya naman ito. Natanong nito kung ano umano ang pakiramdam na makalaban ang Garuda. Napag-usapan nila ang Garuda dahil nalaman din pala nito ang pakikipaglaban nila dito. Dahil halos pareho sila ng impresyon ni Alvin sa Garuda ay napag-usapan na din nila si Alvin. Sigurado si Ophelia na nagugustuhan na din ni Alvin si Oliver dahil marami umano ang pagkakapareho nilang dalawa. Bago umalis si Ophelia ay pinayuhan nito si Oliver na huwag masyadong pumunta sa mga adventures dito sa labyrinth at manatili na lang sa eskwelahan na katulad ng ordinaryong estudyante. Pagkadating niya sa workshop ay kaagad siyang niyakap ni Shannon. Habang nag-uusap-usap na sila ay nabanggit niya na nakausap niya sa daan si Ophelia. Balak sana itong sundan ni Shannon ngunit pinigilan siya ni Gwen dahil hindi niya na umano ito maaabutan pa. Dito lang nalaman ni Oliver na malapit din pala sa isa't isa sila Shannon at Ophelia. Katapos ay natanong na ni Gwen ang tungkol sa kutob ni Oliver na gumamit si Nanaw ng 7th Spellblade. Hindi man siya 100% na sigurado dito pero dahil gumagamit din siya ng Spellblade kaya malakas ang pakiramdam niya na isang Spellblade ang ginamit ni Nanaw. Nabanggit din niya na pinili din si Nanaw ng broomstick ng kanyang ina. Nang pabalik na siya ay naramdaman niya na parang may sumusunod sa kanya. Kaya ilang sandali lang ay pinalabas niya na ito na si Talia pala. Gusto nito na hamunan siya at kaagad naman niya itong tinanggap. Pagkaumpisa nila ay parehas silang naging agresibo na umatake. Hanggang sa mapuruhan ni Talia si Oliver sa mukha na sinundan pa ng sunod-sunod na suntok. Dahil dito ay nagpasya na si Oliver na tatalunin niya si Talia matapos ang 8 atake niya. Nang magpatuloy sila ay madali na lang naiiwasan ni Oliver ang mga atake ni Talia at sakto nga ang kanyang mga sinabi dahil matapos ang ika-8 niyang atake ay natalo niya na ito. Dahil dito ay nakuha niya din ang gold medal na hawak nito. Pagkaalis niya dito at makalipas lang din ang ilang minuto habang palabas na din si Talia ay may isang first year naman ang humamon sa kanya. Kinabukasan ay nagpasya na si Pete na ipaalam na sa iba na isa siyang reversee. Katulad ng naging reaksyon ni Oliver ay natuwa din ang mga ito sa kanya at binati siya. Ilang sandali lang ay dumating naman dito si Talia para ipaalam ang pag-atras nito. Sunod-sunod pala itong natalo sa ibang estudyante kaya nagpasya na lang ito na umatras na. Pagsapit ng hapon habang kinakausap ni Katie ang troll ay may nagpadala sa kanya ng isang mapa. Ito pala ay ang mapa ng workshop ni Vera na gustong ibigay na kay Katie bilang paraan nito sa paghingi ng tawad sa mga nagawa nito. Gusto ni Katie na tanggapin ito dahil bukod sa gusto din niyang magkaroon ng workshop para sa kanyang mga research ay gusto din niya na ito ang magsisilbi nilang secret base. Sa una ay nagdadalawang isip pa ang iba sa gustong gawin niya ngunit matapos ihayag ni Nanaw ang buo niyang suporta dito ay sumang-ayon na din ang iba. Kaagad silang tumungo dito at habang nasa daan sila ay may nadaanan silang iba't ibang klase ng patibong. Katapos ay may nadaanan din silang nagtitinda kaya nagpasya sila na mamili na dito. Nang makarating na sila sa workshop ay nagulat sila sa lawak nito. Niluto din nila kaagad ang kanilang mga pinamili at matapos nilang kumain ay nag-usap-usap muna sila. Dito na sinabi ni Michaela ang naisip niyang gawan na ng pangalan ng kanilang grupo.
May naisip naman na pangalan si Nenao pero bago niya ito sinabi ay pinatayo niya muna ang lahat at pinabunot ng kanya-kanyang espada. Katapos ay dito niya na sinabi ang pangalan ng kanilang grupo at ito ay Sword Roses. Kinabukasan ng mag-uumpisa na sanang magsanay sila Oliver at Nenao ay narinig nila ang sigaw ni Guy. Ito pala ay dahil sa troll na kasama ni Katie at nalaman nila na si Vera pala ang nagdala nito dito. Nang magising si Pete ay may nagabot sa kanya ng kanyang eyeglasses. Ngunit nagulat siya na isa pala itong kamay na may mata kaya dali-dali siyang lumabas. Ito pala ay ang naputol na kamay ni Vera na ginawa niyang pseudo-life form. Nang matanong ni Michaela kung ano ang totoong dahilan nito sa pagbigay kay Katie ng kanyang workshop ay sinabi nito na investment niya umano ito dahil naniniwala siya sa potensyal ni Katie. Nalaman nila na binigyan na din pala ni Katie ng pangalan ang troll bilang Marco. Makalipas lang ang ilang minuto ay umalis na din dito si Vera at sila naman ay nagpasya na manggalugad muna sa buong first layer ng labyrinth. Hanggang sa biglang napahinto si Michaela dahil alam niyang malapit na sila sa second layer. Ayon sa kanya na ibang-iba ang kapaligiran dito kumpara sa first layer at kilala ito sa tawag na Boslang Forest. Bigla naman nilang narinig ang boses ni Stacy na kanina pa pala nag-aabang sa kanila. Gusto nito na makipaglaban sa kanila ngunit 2-2. Dahil hindi naman ito labag sa rules ay pumayag sila dito ngunit bigla namang dumating dito si Joseph at iminungkahi ang 3-on-3 na. At dahil wala ding nakikitang problema dito sila Oliver ay pumayag sila dito. Pinasama sila nito sa second layer dahil gusto nito na dito gawin ang kanilang labanan. Pagkadating nila dito ay sinabi ni Joseph na gusto niyang makalaban si Nenao kaya sila ang nagkatapat. Ngunit nang mag-umpisa na sila ay gumawa ng paraan si Oliver para magpalit sila ni Nenao. Dahil dito ay sila Nenao at Faye na lang din ang naglaban. Lumikha ng pagsabog si Faye at mabilis na tumakbo palayo na kaagad ding hinabol ni Nenao. Nagpapalitan naman ng mga malalakas na atake sila Oliver at Joseph. Ngunit minamaliit lang ni Joseph si Oliver dahil mga natutunan sa libro lang umano ang lahat na ginagawa ni Oliver. Dahil dito ay umatake si Oliver na natutunan din niya sa libro ngunit nagawa niyang masugatan si Joseph. Habang sa labanan naman nila Nenao at Faye ay hindi makapaniwala si Faye sa lakas ni Nenao. Nang aatake na sana muli si Nenao ay dumating dito si Stacy para tulungan si Faye. Pagkadating dito ni Michaela ay dito na pinag-transform ni Stacy si Faye sa pagiging werewolf. Sinakiyan ito ni Stacy at kaagad nilang sinugod si Michaela. Umatake naman dito si Nenao at bagamat napuruhan niya si Faye ay hindi man lang ito ininda ni Faye. Sa pagpapatuloy ng labanan nila Oliver at Joseph ay inakala ni Joseph na napuruhan niya ng kanyang Fregus si Oliver. Ngunit nagulat na lang siya na nailagan pala ito ni Oliver. Katapos ay nagawa naman ni Oliver na maitulak siya hanggang sa umabot sila sa ilog. Ginamit niya ang kanyang lakas para ihagis si Oliver ngunit hindi niya inaasahan ang sipa nito. Dito na ginamit ni Oliver ang impetus na nagdahilan sa pagkatalo ni Joseph. Pagka-atake muli nila Stacy kay Michaela ay naunahan sila nito ng Tony Trust na labis na kaapekto kay Stacy. Nang susubukan na ni Faye na bumangon ay tinutukan siya kaagad ni Nanaw. Muling bumangon si Stacy at nagpatuloy ang kanilang laban ni Michaela. Hanggang sa magawa ni Michaela na matanggalan ng espada si Stacy at dito niya na ito natalo. Umiyak na lang si Stacy dahil hindi niya matalo-talo si Michaela. Nalaman ni Nenao na magkapatid pala sa ama sila Michaela at Stacy na ayon kay Michaela ay dahil ito sa tradisyon ng kanilang angkan na dapat ibahagi ng mga taga-main family ang kanilang dugo sa branch family. Ngunit dagdag nito na bawal niyang tawagin na kapatid si Stacy o tawagin din ito na anak ng kanyang ama. Pangarap ni Stacy na malamangan si Michaela para kilalanin siya at tanggapin na anak ni Theodore. Sinabihan naman ni Nenao si Stacy na hindi niya dapat pilitin na pumalit sa pwesto ni Michaela dahil bawat isa sa kanila ay may iba't ibang katauhan na hindi basta-basta lang mapapalitan. At gusto din umano niya na makilala ang totoong Stacy na natural lang. Makalipas ang ilang minuto ay kinausap silang lahat ni Joseph at may naikwento ito sa kanila sa nakaraan nito. Tungkol ito nung bata pa siya na may kababata siya na palagi siyang hinahamon sa larong chess kahit paulit-ulit niya na itong tinatalo. Hanggang isang araw ay nagawa siyang matalo nito pero nakaramdam din siya ng tuwa habang pinagmamasdan nito na nagdidiwang. Dahil sa tuwa niya ay naikwento niya ito sa kanyang ama at dito niya na nalaman na bawal pala siyang matalo kahit na kanino. Kalahating araw siyang pinarusahan at hindi na din bumalik pa kailanman ang kalaro niya. Kaya sa pagkatalo niya ngayon dito ay hindi din ito pwedeng mangyari at dito niya na pinalabas ang mga Stinger Bees. Gusto niya na sumuko na lang sila Oliver at tatanggalin niya din ang memorya nilang lahat sa mga nangyari dito. Biglang inatake ni Stacy ang isang Stinger Bee at dito na sila sinugod ng mga ito.
Kaagad na lumikha si Guy ng barikada na pwede nilang pagtaguan at mabilis silang lahat na pumasok dito. Katapos ay nagsindi si Katie ng insenso para itaboy ang mga stinger bees. Sinamantala nila ang pagkakataon na ito para magplano sa susunod nilang gagawin. Naisip ni Oliver ang posibilidad na tanggapin na lang ang alok ni Joseph. Bagamat wala itong problema kay Nanaw ay gusto niya pa ding ipatikim kay Joseph ang pagkatalo na nararapat para dito. Kahit sila Katie at ang iba ay ito din ang gusto kaya sinabi na ni Oliver ang isa pang plano na naiisip niya. Matapos niya itong ipaliwanag ay sinabi naman ni Michaela na may gusto din siyang subukan. Nagulat si Joseph nang biglang maakit ang mga stinger bees papunta sa barikada. Habang sila Katie naman ay natutulala kay Michaela dahil ang sinasabi pala nito na gusto niyang subukan ay ang kapangyarihan niya bilang isang half-elf. Nang masira na ang barikada ay sabay-sabay nilang ginamit ang Tony Trust na sobrang lakas dahil sa double incantation ni Michaela. Katapos ay kaagad na kumilos si Nanaw para sugurin na si Joseph. Mabilis niyang niligpit ang mga natitirang stinger bees at nagawa ding matamaan si Joseph. Pagkababa nila pareho ay sumugod sila ng sabay ngunit nanaig pa rin ang lakas ni Nanaw. Makalipas ang ilang sandali at nang babangon na si Joseph ay nilapitan siya ni Oliver para sabihan siya na maglaban sila ulit sa hinaharap kung saan pareho na silang malakas. Katapos ay nagpasya na sila na lumabas na ng labyrinth at ipagpabukas naman ang panggagalugad dito. Ngunit bigla namang may nagpakita dito na magical beast at nang inatake ito ni Joseph ay nagawa siyang madakip nito. Hindi lang pala ito nag-iisahan kaya mabilis silang tumakbo para tumakas. Sinubukan ni Faye na iligtas si Stacy dahilan para siya ang madakip ng halimaw. Nang madapa si Pete ay mabilis din itong hinila ng halimaw. Kagad itong ipinaalam ni Oliver kina Alvin at nalaman niya na kasalukuyan na pala itong pinag-uusapan nila Alvin dahil 8 kaso na umano ang natanggap ng mga ito na katulad ng nangyari sa kanila at 17 naman ang naiulat na nawawala. Nalaman din niya na kagagawan ito ni Ophelia dahil nilamon na umano ito ng spell nito kaya naalala niya ang babala nito nung magkausap sila. Kasalukuyan namang nakakulong sa workshop ni Ophelia sila Pete at ang ibang biktima nito. Nagpasya sila Alvin na pumasok na sa labyrinth para hanapin ang workshop ni Ophelia. Isinama din nila ang iba pang miyembro ng student council na sila Tim at Liz Eddie. Ilang araw ang lumipas ay wala pa ding balita tungkol kina Pete kaya hindi na mapakali si Guy. Kinausap ni Oliver sila Gwen at Shannon para humingi na din ng tulong sa mga ito na iligtas sila Pete. May plano na din pala ang mga ito na sundan ng student council sa paghahanap. Ngunit dahil nasa third layer ang workshop ni Ophelia ay sigurado sila na hindi ito magiging madali. Kinausap naman ni Katie si Luther para humingi din ng tulong dito ngunit ayon dito na mag-uumpisa lang sa paghahanap ang mga guro katapos lang ng 8 araw simula nang mawala ang mga ito. Nang magkausap sila Oliver at Michaela ay sinabi ni Michaela ang plano niyang pumasok din sa labyrinth para hanapin sila Pete. Kaagad na tumutol si Oliver sa pinaplano nitong gawin ngunit buo na ang loob nito para gawin ito. Dahil dito ay nagpasya na din si Oliver na sumama dito. Bigla silang may narinig na boses at ito pala ay si Vera. May gusto itong pag-usapan nila at kasama din umano dito si Katie. Nalaman nila na humingi pala ng tulong si Katie kay Vera kapalit ng pagpayag nito na tingnan ang kanyang utak. Hindi naman ito nagustuhan nila Oliver kaya dito na sinabi ni Vera ang isa pa niyang proposal. Sasanayin niya umano sila Oliver at bagamat maliit lang ang posibilidad na matatalo nila si Ophelia ay magkakaroon naman sila ng pagkakataon para mailigtas sila Pete. At bilang kapalit nito kung matapos na ang lahat ay kukunin niya si Katie para magsilbing research partner niya. Kaagad itong tinanggap ni Katie at pinilit din sila Oliver na tanggapin na din ito. Nang pumayag din sila Oliver dito ay pinuntahan na nila si Nanaw para ipaalam ang tungkol dito. Ipinaalam din nila na hindi makakasama sa kanila si Katie dahil hindi pa sapat ang kakayahan nito. Pinuntahan naman ni Oliver si Guy at katulad kay Katie ay hindi din ito pwedeng sumama. Kaya nagbigay na lang ito ng mga tool plants na katulad ng ginamit nito na barikada para sa mga stinger bees. Maliban dito ay nagbigay din ito ng tinapay para sa baon nila at baka din umano nagugutom na si Pete kung magkita-kita na sila. Bago sila pumasok ng labyrinth ay ipinaubaya ni Vera kay Katie ang milihand nito. Baka umano sakaling hindi na siya makabalik ng buhay ay magagamit niya ito para ma-access ang mga research notes nito. Habang naglalakad-lakad na sila sa labyrinth ay nabanggit ni Vera na kaya nangunguha si Ophelia ng mga estudyante ay para makuhanan ng mana na kakailanganin para makalikha ito ng maraming Chimera. Nabahala naman sila na tanging mga lalaki lang pala ang kinukuha ni Ophelia. Kaya ipinaalam na din nila kay Vera na isang reverse si Pete. Dahil dito ay naisip ni Vera na baka iligpit na lang ito ni Ophelia.
Nang makarating sila sa workshop ni Vera ay nakita nila dito si Marco dahil hindi umano ito hinabol ng mga Chimera. Kumuha si Vera ng magic potion para ibigay kay Oliver para umano maging proteksyon nito sa perfume ni Ophelia. Nahati naman sa dalawang grupo sila Alvin para mas mapabilis ang kanilang paghahanap. Nakasalubong nila Alvin sa daan si Kevin at ibinigay nito sa kanila ang isang notebook kung saan iginuhit nito ang mapa ng third layer. Dahil dito ay niyakap ito ni Carlos at lubos na nagpasalamat sa ginawa niya. Katapos ay nagpa siya din ito kaagad na bumalik para muling manggalugad. Matapos ang ilang minuto na paglalakad ay may nakasalubong sila Oliver na halimaw na katulad ng dumukot kina Pete. Sinamantala ni Vera ang pagkakataon na ito para turuan sila kung paano ito labanan. Habang nilalabanan niya ito ay inisa-isa niya ang mga dapat gawin para maging epektibo ang bawat atake na gagawin nila. Hanggang sa makita na umano nila ang weak spot at ito na ang tamang pagkakataon para tapusin na ito. Namangha naman si Michaela sa ginawa niya dahil pinagmukha niya itong madali lang. Makalipas lang din ng ilang minuto ay nakapasok na sila ng second layer. Ngunit habang naglalakad sila ay nakaramdam na ng gutom si Nenao. Dahil dito ay kumain muna sila at nagpahinga na din. Pinagsaluhan nila ang pagkain na ibinigay ni Guy kay Oliver. Ilang sandali lang ay may naramdaman si Oliver kaya nagdahilan ito na mag-iigib muna ng kanilang maiinom. Ito pala ay si Teresa at kaagad itong tinanong ni Oliver kung saang banda na sila Gwen at Shannon. Ayon naman kay Teresa ay malapit na ang mga ito sa third layer. Nabanggit din ito na kung makita niya umano si Oliver dito ay naatasan ito nila Gwen na kaagad siyang pabalikin. Ngunit wala itong balak na sundin sila Gwen dahil simula umano ng koronasyon ay tinuturing niya ng pinuno si Oliver. Dahil dito ay naatasan na lang ito ni Oliver na tingnan ang kanilang dadaanan kung may panganib na nakaabang. Kaya nang magpatuloy na sila sa paglalakad ay nagtaka si Vera na wala silang nakikitang mga magical beast. Wala silang kaalam-alam na pinagliligpit na itong lahat ni Teresa. Ilang sandali lang ay nakarating sila sa teritoryo ng isang magical beast na sugatan. May hinala si Vera na may nakaharap itong Chimera ni Ophelia. Nang susubukan na itong kalabanin ni Vera ay pinigilan siya ni Nenao. Kinausap ito ni Nenao at hindi makapaniwala sila Vera na nagawa niya itong mapakiusapan. Ginamit pala ni Nenao ang mga natutunan niya kay Katie kung paano makipag-usap ng maayos sa mga magical beasts. Kasalukuyan din palang nandito sa second layer si Stacy kasama ang half-sister nito na si Lynette. Ito ay dahil balak din niya na iligtas si Faye mula kay Ophelia. Bigla namang bumangon ulit ang kasamang magical beast nila Oliver dahil may naramdaman ito na paparating. Isa pala itong Chimera na pinakawala ni Ophelia at kaagad na iniligpit ang magical beast. Dahil dito ay mabilis na umaksyon sila Oliver para kalabanin ito. Habang si Vera ay naka-standby lang sa gilid para tingnan kung may natutunan ba sila Oliver sa mga itinuro niya. Ginagamitan ito ng iba't ibang magic spell nila Oliver at Michaela at si Nenao naman ang sumusubok na atakihin ito gamit ang kanyang espada. Ilang sandali lang ay nagkaroon ng pagkakataon si Nenao na maputol ang isang binti ng Chimera ngunit kagad lang din itong nag-regenerate. Natuklasan naman nila Oliver na ang biglaang pagbabago ng temperatura ay nagpapahina ng armor nito. Dahil dito ay kagad itong inatake ni Oliver gamit ang Tony Truss. Nagpatuloy sila sa pag-atake hanggang sa magawa ni Oliver na magapos ito. Ngunit may nakahanda pala itong pang-counter sa kanya. Mabilis na kumilos si Vera para tumulong na sana sa kanila. Pero nang mawala ang usok ay nalaman nila na nasangga pala ni Oliver ang ginawang atake ng Chimera. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Oliver na mapuruhan ito ng espada at kaagad na sinundan ng Fragos. At dahil dito ay matagumpay na din nila itong natalo kaya tuwang-tuwa sa kanila si Vera. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nakaharap ang marami pang mga Chimera. Makalipas ang ilang oras ay nagpahinga muna sila sa isang kuweba. Habang natutulog sila ni Nenao at Michaela ay napag-usapan naman nila Oliver at Vera si Pete. Natanong ni Vera kung bakit isinasakripisyo umano nila ang kanilang buhay mailigtas lang si Pete gayong ilang buwan pa lang din naman silang magkakakilala. Kaya sinabi ni Oliver ang paghanga niya kay Pete nung entrance ceremony. Dahil imbis na gayahin nito ang ibang estudyante na tumakbo na lang ay mas pinili nito na sumama sa kanila para harapin ang troll kahit alam nito sa sarili nito na hindi siya ganong nakakagamit ng mga magic spell. Nabanggit naman ni Vera na interesado din umano siya kay Oliver. Ito ay dahil kahit wala itong partikular na talento ay nagagawa pa din itong makipagsabayan kina Nenao at Michaela. Kaya may hinala siya na may nangyari kay Oliver sa nakaraan na naging motibasyon niya kaya umabot siya sa ganitong level. Samantala sa workshop naman ni Ophelia ay nagising na din si Joseph. Nagtaka ito kung bakit nakakahinga pa din ng maayos si Pete gayong puno ng perfume ni Ophelia ang kinaroroonan nila.
Dito na sinabi ni Pete na isa siyang reversey kaya bilang may katawan ng isang babae ay hindi siya naaapektuhan ng perfume. Alam ni Joseph na ililigpit lang siya ni Ophelia kung malaman nito na isa na siyang babae. Dahil dito ay kinuha nito ang orb na nakabaon sa tiyan nito at ibinigay sa kanya para gamitin niya sa pagtakas. Dahil kung malaman ng iba ang kinaroroonan nila ay malaki ang posibilidad na makakaligtas silang lahat dito. Ipinakita dito ang unang pagkikita nila Ophelia at Carlos nung mga bata pa sila. Kahit lalaki si Carlos ay natutunan naman nito ang castrato kaya hindi ito natatabla ng perfume ni Ophelia. Dahil dito ay naging matalik na din silang magkaibigan. Nang makapasok na sila Oliver sa third layer ay nararamdaman na din nila ang perfume ni Ophelia. Dahil dito ay sinabihan na ni Vera si Oliver na gamitin na ang potion pangontra dito. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa latian na kailangan nilang tawirin. Dahil sa tool plants ni Guy ay nakalika sila ng bangka na gagamitin nila. Pero bago pa man sila sumakay dito ay tinuruan muna sila ni Vera kung paano maglakad sa ibabaw ng tubig. Unang sumubok si Nanaw ngunit kaagad lang din siyang lumubog. Sunod na pinasubok ay si Oliver at matagumpay niya itong nagawa. Naalala niya ang ginagawa dati ng kanyang ina kaya ginaya niya din ito. Kinuha niya si Nanaw para pasubukin ulit at nagawa na ito ni Nanaw. Nang si Michaela na ang sumubok ay nagawa niya din ito. Nagsindi naman ng insenso sila Stacy pantaboy sa mga skyfish. Katapos ay ginamit nila ang kanilang broomstick para tawirin ang latian. Habang nasa kalagitnaan na ng latian sila Oliver ay biglang nagpakita dito si Cyrus na kaagad pinalabas ang kanyang alagad. Nang malaman nito na patungo sila kay Ophelia ay nagpasya ito na iligpit na sila dahil ganun din naman umano ang mangyayari sakaling makalaban nila si Ophelia. Sinubukan ni Michaela na makipag-alyansa dito kapalit ng mga research ni Ophelia sakaling matalo nila ito ngunit hindi pala interesado dito si Cyrus. Nalaman nila na kaya pala ito nandito ay para umattend ng funeral ni Ophelia. Napansin ni Oliver na parang may ginagawa si Vera gamit ang kanyang athame. Dito na nagpakita ang water chimera na kaagad inatake ang alagad ni Cyrus. Dahil dito ay mabilis silang umalis dito at ipinaubaya na lang kay Cyrus ang chimera. Muli namang inalala nila Alvin at Carlos ang araw nung kasama pa nila si Ophelia. Pagkapasok ni Ophelia sa academy ay ipinakilala siya ni Carlos kay Alvin at gayon din kina Tim at Liz Eddie. Inalok siya ni Alvin na maging miyembro din ng Campus Watch na may layunin na tulungan ang mga estudyante na nalalagay sa kapahamakan. Pumayag siya dito at siya ang nagsilbing healer ng kanilang grupo. Sa sumunod na taon ay maraming mga first year ang gusto ding sumali sa kanila. Kaya naatasan ni Alvin si Ophelia na magsagawa ng interview sa mga ito. Ngunit may iba palang mga second year ang nagagalit kay Ophelia dahil ang pagkakaalam ng mga ito ay inaakit lang nito si Alvin gamit ang perfume nito. Dahil gusto ng mga ito na patunayan niya na malakas talaga siya ay dito na siya nagpalabas ng chimera mula sa kanyang tiyan. Kinumpronte din siya kaagad ni Tim matapos ang ginawa niya. Natanong siya ni Tim kung pinaplano din ba niyang akitin si Alvin. Dahil hindi siya tumanggi dito ay nagalit si Tim at sinugod siya. Kaya kinagabihan ay naabutan na lang ni Alvin si Tim na nakahandusay na. Dahil dito ay nagsisisi din si Alvin na wala siyang nagawa para magabayan ng maayos si Ophelia. Nang hindi na kinaya ni Ophelia ang kanyang nararamdaman kay Alvin ay umalis ito para hanapin si Alvin. Kaya nang hindi na nararamdaman ni Joseph ang mana nito ay pinaumpisahan niya na kay Pete ang kanilang plano. Matagumpay na nakalabas si Pete ng workshop at ginamit ang orb para lumikha ng signal. Kagad din itong napansin ng mga naghahanap sa workshop ni Ophelia. Nang mawawala na sana ng malay si Pete ay napabangon siya nang may biglang tumawag sa kanya. Ito pala ay sila Oliver ngunit hindi rin nagtagal ay dumating din dito si Ophelia. Nakiusap si Vera dito kung pwede umano silang hayaan na lang na makaalis dahil hindi din naman malaking kawalan si Pete. Ngunit wala itong balak na hayaan lang sila at nagsimula na ito sa kanyang incantation para sa Grand Aria. Dahil dito ay kaagad na sinabihan ni Vera sila Oliver na pigilan ito ngunit prinoprotektahan ito ng chimera. Ilang sandali lang ay nakumpleto na nito ang spell kaya parang nasa loob sila ng sinapupunan nito. Nasama din pala dito sila Stacy at dito na din nagsilabasan ang maraming chimera. Nilapitan ni Vera si Ophelia at may mga sinabi siya tungkol sa kanila ni Alvin na ikinagalit ni Ophelia. Pinaatake nito ang mga chimera na kaagad inunahan nila Vera at Michaela. Katapos ay susubukan na sana ni Vera na lumapit kay Ophelia ngunit napansin din siya kaagad nito. Ginamit ni Vera ang kanyang enchanted eye kaya na-petrify si Ophelia. Ngunit inatake naman siya sa likod dahil may pangontra na pala si Ophelia sa petrification niya. At dahil may mga sinabi pa siya kay Ophelia ay inatake siya ulit nito. Napansin naman nila Oliver na parang umaatres ang mga chimera.
Dahil dito ay inatasan ni Oliver si Nanaw na siyang susugod kay Ophelia habang sila naman ang bahala sa mga Chimera. Nang may makita ng pagkakataon si Oliver ay pinaatake niya na si Nanaw kay Ophelia. Matatamaan na sana ni Nanaw si Ophelia ngunit dahil sa pag-iyak nito ay nag-alinlangan siya dahilan para maunahan siya ng Chimera. Kaagad siyang nilapitan ni Oliver para tulungan na bumangon. Naiinggit naman si Ophelia sa ginagawa ni Oliver kay Nanaw at inalala nito ang mga panahong miyembro pa siya ng Campus Watch. Ilang sandali lang ay dumating na din dito sila Alvin at Carlos. Humingi ng tawad si Alvin kay Ophelia dahil pinaghintay niya umano ito. Sinusubukan naman ni Carlos na lumapit dito ngunit prinoprotektahan ito ng Chimera. Dito na nito tinanggal ang magical tattoo sa leeg nito at nagsimulang kumanta. Nalaman ni Oliver mula kay Alvin na binigyan pala si Carlos ng responsibilidad sa utos ng kanilang pamilya sakali mang lamunin ng spell si Ophelia. Dahil sa resistance nito laban sa lahat ng klase ng sexual magic ay matagumpay itong nakalapit kay Ophelia at kaagad na niyakap. Alam ni Alvin kung ano na ang susunod na mangyayari sa kanilang dalawa kaya nagpaalam na ito kay Carlos at gayon din si Carlos sa kanya. Ilang sandali lang ay tuluyan na silang naglaho pareho. Dahil dito ay nakawala na din sila sa spell ni Ophelia. Dumating dito sila Gwen at Shannon na parehong natuwa dahil ligtas si Oliver. Pagkalabas nila ng labyrinth ay sinalubong sila nila Katie at ng iba ding estudyante. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Reign of Seven Spellblade Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood.